naman siya. Di na naman matahimik. Di na naman makatulog po yan. Nakaisip na naman sa motor. Bagong scooter. Kamusta kaya pakiramdam kapag naka-journal? Medyo malayo yung pupuntahan natin eh. Kaya nag-pick up na ako. Sasampan na lang natin siya dito sa likod. Dating gawin kapag makuha tayo ng bagong motor. Actually guys, nung launching ng Giorno sa may... Saan ba yun? Sa may Taguig. Isa tayo sa mga naimbitahan. So kahit papano, ay naupuhan ko siya. Nakita ko siya ng personal. O nga pala, ito ka rin nun, no? Siya kumukuha ng video. Yun nga lang, mas kinukuha na niya pa si Alden kaya sa akin. Eh ganun din naman. Magkamukha lang din naman. Nananahimik sa gara yung P6. Bakit mo papalitan? Bagay sa'yo yun, baka pa. Ako sakit. Sakit ba talaga yun? Banda dito yun eh, lagpas lang nitong overpass. O nilabas na nila, ano? Tara, kuhaan tayo mo to. Ay! Post pala to eh. Ayun. Kuha sana ako nito. Ay, ito ba? Nilabas mo na. Kaya pala nasa labas. Tingnan natin ha. Oh, laki rin, no? Ang laki rin ng apartment nito eh, oh. Actually, kahit di ka nang lagay ng box. Kaya mo? Dito lang ako sa dulo. Dulo lang. Parang handbrake. Ah. Dito lang. Oo. Oh, may TV pala meron na eh. Airblade yan? Airblade ba? Oo. Hindi na natuloy na biling ko tong ADV. Kaya mo na. Alam yung ganda rin pala ng orange, no? Tingkad lang eh, pero maganda. Bagay yung chrome tapos pagka-glossy ng orange. Itong puan lang medyo, ewan ko parang hindi bagay sa orange. Kano inabot? 106,700. Sa SRP ng Giorno is 101,900 pesos. Plus registration and all. Yun, gano'n ang kinalabasan ng presyo. Dito na rin lang tayo. Tingnan na natin yung mga ibang motor na nandito. By the way guys, baka lumabas na yung bagong PCX 160 by this year. Siguro i-announce nila to second quarter ng taon. Ewan ko, malawan pa natin sa Honda Philippines. Ito ganito pa rin naman, pero nilagyan na nila ng cover. So kung gusto nyo tanggalin, pwede pa rin. Actually, gusto ko ito yung gantong handlebar eh. Kasi marami akong nailalagay dito. Yung cellphone holder, yung sa camera ko. May EM1 rin pala dito. Ito guys, nire-rehistro to ah. Hindi to yung parang e-bike lang na nakikita nyo sa daan. Like 125 to, motor ko rin dati. Winner X in white. May GTR pa pala. Parang ganun din eh, oh. Pero guys, ito yung gusto kong tignan eh. Yung mga big bike nila dito sa taas. Tignan natin kung mga bago sa lineup nila. Aniwala sa tignan. Isipin nyo ganito yung garayahin nyo. Sarap! Africa Twin, 1,170,000. Ow! Meron na dito. CBR 650R na naka-e-clutch. E-clutch nga ba to? Oo nga. Yan o. Hopefully makapag-review tayo nito soon. Ganda. Tingnan nyo na, no? Pero alam nyo siguro kung kukuha ko ng ganitong motor, unang tatagalin itong sticker na to. Ewan, parang naka-makeup eh. Tsaka gusto ko yung tail section ng bagong CB. Bumagay sa pagka-sporty ng bike. Ito naman, CBR 500R. Ito yung luma, I think. Okay, ano pa ba meron dito? Honda Rebel, syempre. Ito na yung bagong Hornet. Pero ito yung 500cc mga kitty pies. Pero ganda rin. Tingnan nyo naman yung tail section. No? Tapos naka-Michelin na rin. I think this is Road 6. Oo nga, buti Road 6 yung nilagay nila. TFT dashes. At ito na, mga bagong buttons. Guys, tignan nyo to. Ito ang pagkakaiba ng lumang CBR 650R at bagong CBR 650R. Yung front end ng luma, yan. May dalawang butas pa rin naman siya dito sa harap. Tapos parang mayroon siyang awang dito sa magkabilang gilid. Yung sa kabila wala na eh. Parang matalim na yung front end niya eh. Yung ilong medyo may kurba pa eh. Ito matangos na. Dito mo talaga malalaman yung pagkakaiba. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung luma medyo punggok sa bago. Ayan na. Matalim na. Ano sa dash, syempre. Ito yung luma. At TFT na yung bago. Transalp Africa Twin. Ito, CB, 650R, Goldwing, XADV. Ang ganda talaga nito eh. Mahal lang eh. Ano daw gusto mong helmet? Dalawa lang pagpipilian mo. Hindi, may black pala. Red, white, and black. Ha? Yung red na lang? Ganda rin ang red ah. Red na lang daw.
explain ko muna sir yung sa coupon. Bali may tatlo tayong free service coupon. Okay. Yung una sir is 500 to 2,000 kilometers or 3 months. Yun yung unang ano niya, Yes po. PMS niya. Yes sir. So ito sir, kung halimbawa po yung unit po nyo is tumakbo na po siya ng 1,000 kilometer. So, tas lumagpas po siya ng 3 months, hindi nyo na magagamit sir itong unang coupon. Or whichever comes first po siya. So ito naman sir, kung halimbawa po, may papagawa kayo sa motor at may dadagdag po kayo, tas wala po siya dito sa free service coupon, doon lang po kayo mag-add ng another label. Sa warranty naman sir, warranty naman po nito is 2 years or 20,000 kilometer. So, ayun sir na po. So, ang kasama lang po sa warranty, buong makina, tsaka po buong wirings. Mga consumable parts po tulad ng cable, brake pad, wala po siyang warranty. So, makina lang po, tsaka wirings. Okay sir. Tapos, explain ko din sir dito sa smart key. So, ito naman sir, pag naka-red siya, ibig sabihin naka-off pa siya. Pag naka-green po, on na yan. Then, push. So, sir. Then, ito naman po, pares naman po siyang may switch. Okay. Idling stop, sir. Ayan. So, May traction control ba to? Oh, wala, sir. Tapos, open naman po ng seat. Tatapat lang din po siya dito sa seat and fuel. Then, on po natin. So, yun, sir, yung compartment. Okay. Then, sa fuel naman po, dito naman po siya nakalagay. So, pindutin lang po natin po. Nandito na po yung kanyang fuel. May patungan ba siya tulad nung PCX na, wala, no? Oh, wala, sir. Nakakumbok nga pala yung ganito lang po, PCX. sir. Bigyan niya Ang lang pula, po, di sir. ano? Isa pa Opo. okay. Alright. Tapos, dito naman, sir, sa ano niya, bababa lang siya, sir. Tapos, meron din po siyang charger dito, USB type. USB charger. Okay, sige. Charger ng cellphone. So, ito, sir, wala naman siyang lock. Ganyan lang. Yan lang. Tapos, bababa lang. Okay. Tapos, sa coolant naman, sir, bali, dito po nakalagay yung coolant. Yan, sir. Makikita Yung niyo indicator naman. niya. Apo. Upper, tsaka lower. So, good naman, sir, yung coolant na sa level naman. Ito yung po yung pinaka-emergency key, tinatawag. So, ito naman po, pares yung dala, pero kailangan iwalay. Kasi, just in case naman po na mawala si smart key, at meron po kayo nitong code, ito po yung magagamit nyo para po Para mapagana yung unit. may extra, ano? Oh, wala na, sir. Isa lang? Isa lang po. Hindi ko din po alam, sir, kung bakit. Pero ibang isa motor lang. meron, di ba? Oh, sir, dalawa. Tapos ito, sir, pang bukas siya dito, medyo mahirap nga lang din siya talagang tanggalin. Oh, mas okay. Opo. Para ano? Medyo mahirap lang din siya. Pero ang bukas po niya pag ganun. Pag ano? Okay, sige. Tapos sa gas naman ito, sir, 1 liter lang po yung free, kulay pula. Ito na yung actual time niya. Grabe vibrate, Sa first start lang naman, sir. Okay. Ito din. Parang lit ng headlight niya. Pero, Yes, sir. anyway. May ano ba yan? Parang anti-theft o yung mga ganun? Meron po. Sige. Ito po yung alarm, tsaka yung answer back. Sir, magre-red naman siya. Ayan. Activated na po yung kanyang alarm. Okay. Then, answer back, sir. Sa lock naman, sir. Ayan. Yung tool, sir, ito po. Ay, dyan. Ako nga pala. Pang baklas din po ng spark plug, tapos ito po. Okay, sige. Philip. Yun. Magaan lang naman pala. Okay na, tara. Uwi na natin to. Dating gawi. Kapag may bago tayong kuwang motor, kargahan natin ang gas. Buwan natin maghanap ng mga gasoline station dito sa may SLEX. Abot ka sa'yo, gusto mo? Kaya ba? Yeah. Iya. Ano, kumusta yung tsura ko? Okay lang, di ba maliit? Tingnan nyo, ang haba ng legs ko. Long-legged ako pero tip 2. Lapad ng upuan. May gusto ko malaman dito dahil naka Honda Click ako dati. 125cc pares nito. Pero yun, 2 valves lang. Eto, 4 valves na. So,
gusto kong malaman kung kamusta ba ang takbo nito. Pero kung dito lang, di ko masyado mararamdaman eh. Siguro sa review na natin. Pero ganun pa man, gusto kong malaman kung anong pakiramdam pag na-under na. Tahimik tong makina, ha? Pag Honda, maingay yung kalansing kapag start eh. Ito tahimik lang. Okay. Anong height mo nga ulit? Wala, kailangan mong dumulo talaga para maabot mo yung sahig. Oo nga. Yan, dyan na. Mahirapan na yan dyan. Hirap yan lumiko, boy. Ayun na. Kaya mo yan. Uhuy! Okay na. May laruan na naman tayo ulit. Alam mo, hindi ko akalaing babalik tayo ulit sa 125cc. Ang cute kasi. Tsaka ito nga pala ang unang beses nagkaroon ako ng retro na motor. Scooter pa. Okay din eh. May retro tayo, may naked tayo, may sports tayo. Hindi ko lang sigurado kung pang lolong ride natin to. Mukhang hindi, pamorma lang, pang dyan lang. So baka, malaki ang chance na magkaroon tayo ng adventure bike dito sa part na to. Hindi ko pa sure, ayoko pa magbitaw ng salita. Pero baka magkaroon lang tayo. Siguro bambang na lang sa channel. Parang ngayon pa lang, ang dami ko nang naisip kung anong pwedeng gawin dito sa motor na to. May plastic pa, tayo tanggalin lang natin. Yan. Alam mo, yung ganda rin ang kulay ng upuan niya. Bagay dito sa throttle rubber. Alam mo, biglaan to eh. Hindi naman talaga dapat ako mag-125 eh. Meron lang akong nakitang picture sa Instagram na, uy, pwede to ah. Ayun, kaya napajorno tayo. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga guys, see you po sa next content.